Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Abogada ba talaga si Luistro? Umani ng reaksyon sa mundo ng social media ang naging pahayag ng veteran broadcaster na si Jason matapos nitong batikusin si House Committee on Justice Chairperson Jinky Luistro kaugnay ng kaniyang posisyon sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Matatanda ang iginiit ni Luistro sa ilalim ng umiiral na patakaran ang respondent na si VP Sara ang dapat magpresenta ng ebidensya sa preliminary investigation sa tulong ng kaniyang mga abogado. Ngunit para kay Sonsa, taliwas umano ito sa kaniyang pananaw sa tamang proseso. Sa kanyang pahayag, direktang kinuwestiyon ni Sonsa ang posisyon ni Luistro. Abogada ba talaga si Luistro? Tinuligsa rin niya ang umano'y pakikialam nito sa legal strategy ng depensa ni VP Sara. Bakit siya nakikialam at tila nagdidikta kung paanong isasagawa ng mga abogado ang kanilang legal na estratehiya, depensa at pag-atake? Ipinunturin ni Sonsa na ang obligasyon na maglatag ng ebidensya ay dapat manggaling sa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. Saan ka nakakita na pinipilit mong maglabas ang isinasakdal ng katibayan para patunayan na siya ay may kasalanan? Ang mga pahayag na ito ay dumating sa gitna ng umiinit na diskurso sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, kung saan patuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice upang tukuyin kung may sapat na batayan ang mga aligasyon. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Impeachment hearings ng Committee on Justice. Opo. Lalo na rito kay Congresswoman Luistro. Ito yung sinabi ko na kung ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino si Representative Luistro. Pero kung matalino ka, alam mo hindi siya matalino eh. Di ba? Kita mo, iginigiit nila na maghihiring daw sila sa committee. Okay naman po yan. But ang hearing po ay sufficiency ng form and substance at sufficiency ng grounds. Ng grounds. Unang-una ito natatawa ko. Kita niyo yung pattern nila ha. Sasabihin ni Luistro, mahina daw yung answer ni VP Sara. Answer ad cautelam po yun. Pakibasa lang po kasi unang-una kine-question po doon yung jurisdiction ng committee kasi mukhang premature yung pag-file ng isang batch ng impeachment complaint. Di ba sabi doon sa unang desisyon ng Korte Suprema, Opo. February 6. Yeah. Wala namang binabanggit na iniba yun noong nag-MR. So February 2 may nag-file, may atat nag-file. Number 2, basahin nyo, wala namang ultimate facts. Puro alegasyon. Accusation is not synonymous with guilt. Sinabi na ng Supreme Court yan. You cannot go beyond the impeachment complaint. Hindi ka pwedeng lumabas doon. Hindi ka naman kasi korte. Hindi ka naman piskal. Yung sinasabi niya, parang prosecutor kami rito. Oo, parang prosecutor kayo. Pero yung ibinigay lang na ebidensya rin sa complaint, yun lang ang titingnan nyo. Hindi para kayo ay kumuha ng additional na evidence. Hindi kayo ay para mag-fishing expedition. Wala pong legal basis yan. Ha? Pero mambabatas siya. Oo. Hanggang dun lang. Okay. Ang papel ng committee roon, tignan yung sufficiency in form and substance at tignan yung grounds. Kung merong ground. At ang merong ground, ang rule dyan, parang sa rules of court, may ultimate facts. Ano yung ultimate facts? Eto ha. Si Atty. Topacio ay ninakaw yung aking cellphone. Aligasyon. Proof. Eto, may CCTV video, kinuha ni Atty. Topacio yung cellphone ko, nilagay sa bulsa. Ultimate fact, magnanakaw ng cellphone si Atty. Topacio. Yun. Ganun lang kasimple yun. Sasabihin mong si VP Sara Duterte ay kinupit yung 125 million. Okay. Dapat may proof ka. Ano? Anong proof mo? COA report. Hindi pa nga final. Inabsuelto nga ng COA. How can you therefore conclude na ninakaw ni Sara Duterte ang 125 million? May question pa nga. At sinasabi pa nga, yung sinasabi ni, sino itong, si Sendanya ba yun? Sendanya? Anong pangalan nun? Sendanya. Sendanya. Kumakain pa ng Mary Grace Piatos, umuwi pa. Tabingi yung kanyang pangangatuwiran. Hindi talaga nilalagay. At ang dami-dami ng general, mga dating opisyal, pati ako, alam ko yan, as a fact.
Yung confidential funds, hindi talaga nilalagay yan. Ang DILG po nung panahon ko when I was ASEC at DILG Secretary si Mayor Limik, meron confidential funds ang DILG. Ginagamit namin anti-crime, anti-drugs, anti-insurgency. Talagang code name yan. So, Yun, code dapat name. yung basihan mo ng ultimate facts ay established. Hindi pwedeng puro alegasyon. Oh. Ngayon, eto pa, nakakatawa rito ha. Kukunin daw niya yung mga bank accounts ni VP Sara during the committee hearing. Wow. Makukuha daw yung sa mga bangko. Pag hindi daw sumunod ang bangko, ipapakontempt niya. Kamote po yung pangangatuwiran niyo po, ha? Madam Luistro. Ang babaw at hindi niyo po alam ang extent ng powers of contempt ng House of Representatives or any of its committees. Hindi po kayo korte. Just to prove to you na walang alam sa hangganan ng contempt powers si Luistro. Noong Quadcom, di ba, binastos-bastos nila yung kliyente ko. Yes. Binastos-bastos nila ako. Kaya nag-file ako ng ethics complaint. Binabatikos ko sila sa social media. Opo. Sabi ba naman itong si Luistro, binabatikos tayo ni Atty. Topacio. Ipapakontempt ko siya. Sabi ko, pag ginawa mo yan, mapapahiya ka. Bakit? Kayo po ay hindi korte. Ang korte, mayroong indirect contempt, may direct contempt. Ha? Kapag ginawa mo ang isang bagay na nakakabasto sa korte in the presence of or so near the court, yun ang nakalagay na language, Yes. na ang korte ay nabastos, direct contempt yun. Halimbawa, minura mo yung judge o nagwala ka rin sa courtroom. Ngayon, pag sa labas ng courtroom may ginawa ka, halimbawa, binrake mo yung sub judice rule. Nagsalita ka sa media, binastos-bastos mo yung judge. Outside of the courtroom, indirect contempt yun, maaaring indirect contempt. Dahil nasa labas ka. Oo. Yun. Sa committee po ng legislature, wala pong indirect contempt. Pag may sinabi ako sa labas ng halls of the House, laban sa inyo, hindi nyo po ako pwedeng ipa-contempt. Mali po yun, hindi po kayo husgado. At na-realize na yan ni Richard Gordon, noong ako ang abogado ni Lincoln Ong at ni Mohit Dargani doon sa Farmally. Sinabi ko na kangaroo court yung Blue Ribbon Committee ni Gordon. Sabi ni Gordon, ipapakontempt kita. Sabi ko, go ahead, tingnan natin kung sinong mapapahiya. Hindi niya ginawa. Siguro pinag-aralan niya, ay mali nga pala siya. Hindi ka pwede magpa-contempt kung committee ka ng House or the Senate for things done outside of the House or the Senate. Yan sinasabi mo, pag hindi sumunod yung mga bangko, iko-contempt mo kung ayaw i-produce yung bank records ni VP Sara. Hindi rin po pwede yan. Bakit? Sapagkat Ginang Luistro, ang contempt powers lang po ng legislature ay effective when you are hearing something in aid of legislation. Yan po ang nakalagay sa konstitusyon at sa mismong House rules ninyo. In aid of legislation. Ito pong impeachment proceedings ay hindi in aid of legislation. Wala pong batas na lalabas dyan sa hearing ninyo. In fact, yan po ay wala doon sa article ng Constitution outlining the powers of the legislature. Nasa ibang section po yan o article ng Konstitusyon, yung transparency and accountability provisions. Hindi po yan in exercise of your legislative powers. Yan ay exercise ng accountability provisions ng Konstitusyon. So, hindi po papasok yung contempt po dyan. Because, again, that is not in aid of legislation. Basahin po ninyo, Madam Luistro, ang saligang batas. Siguro naman may space dun sa inyong Baka manggas. na-overlook lang, attorney. Hindi, ang laki-laki ng manggas niya, maglagay siya ng isang kopya ng konstitusyon doon sa manggas niya, di ba patayo lagi yung ano niya. Kasyang-kasya yung konstitusyon doon eh. Maglagay po kayo para mahuhugot nyo pagka medyo hindi kayo sigurado. The Honorable Ridon. I wanted to return again to the matter of SALN and unexplained wealth. I understand that Ito na naman yung unexplained with unexplained with. Akala mo naman hindi talaga naipaliwanag. Hindi nyo lang maintindihan. May ina kasi mga kukutin nyo. Congressman Chu had already moved for the subpoena of the SALN, so the Vice President. And I will also be moving for the following Ano na lang natin, ipo-forward na lang natin para kasi maraming humihingi ng kesyo subpoena about the BIR, ganyan-ganyan. Pero pakinggan mo natin tong argument po ni maganda to eh. Of subpoena duces tecum with respect to the general information sheet Yan yung subpoena to kekekum pukuking. and annual financial statements of the business establishments mentioned already by the Honorable Ridon. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, objection. Objection, Your Honor. My You're recognized, Honorable grounds for Rodriguez. objection.
We want to know Is- first why these companies registered with the SEC will be subpoenas in this record. Is there a nexus between this to the allegations in the complaint, third and fourth complaint? Maybe no. The relevance of these corporations to the present impeachment case against the Vice President. The proponent first, Honorable Ridon, followed by the Honorable Keith Flores. Mahalaga po yung pagpapaliwanag mula sa una, sa mga kinita po ng mag-asawang Duterte Carpio from their own personal income, which will be reflected from the annual income tax returns. Pangalawa, mula din po doon sa mga corporate documents kung saan po sila kasali. Sapagkat doon po natin makikita kung yung pong mga other lawful income para maipakita na ang lahat po ng kanyang kinita over the course of 17 years from 2007 ay mga lehitimo pong kita mula sa sahod at mula po sa kinita mula sa propesyon at mula po sa mga negosyo. So, meron pong clear relevancy. Ito po mga SEC documents po na ito dahil dito natin makikita kung kumita ba o hindi ito pong mga kumpanya na ito sapagkat kung kumita po ito, maipapaliwanag ng atin pong pangalawang Pangulo at ng kanya pong mister na talaga pong kumita ng tama over the course of 17 years from other lawful income katulad ng propesyon at iba pang mga negosyo ang kanila pong pagsasama. So dito po maipapakita ng atin pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya pong kinita na cumulatively sahod from 2007. O, tingnan nyo to ha. Wala pa siyang proof. Wala pa siyang ebidensya, ika nga. Hihingi pa lang siya. Tapos gusto niya nang gawin dyan at ipatawag yung kung sino mang mga kailangan ipatawag. So hindi na ho ito hearing. Anong tawag na dito? Trial na ho ito. Kagaguhan na. 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po, Madam Chair. The Honorable Flores. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I'm joining the objection of Congressman Rufus Rodriguez only on the following grounds, Madam Chair, that the request being made by Congressman Ridon covers periods when the respondent was not yet the Vice President, Madam Chair. I'm going back to the decision of the Supreme Court when it said that we can only file impeachment complaints against an impeachable officer for things done during the incumbency or while she is holding the impeachable office. So, by requesting documents or data or figures that would include the time when she was just Vice Mayor, I think, in 2007, or Yan. holding other positions that are not yet or maybe considered impeachable, that's where my objection is, Madam Chair. Honorable Ridon, would you like to comment to that? Tama naman po yun, pero what we May punto. Bakit mo kailangan hingin yung mga dokumentong hindi pa Vice President si VP Sara Duterte? Hindi pa siya impeachable nun. Vice Mayor pa lang siya. would want to be able to see is a complete financial picture of the Vice President from the time that she commenced the public office in 2007 as a Vice Mayor up until today. That would be a proper objection with due respect if we had ended our request previous to 2022. But to be clear, I think a big chunk of all of these businesses' requests will most definitely cover up until today, Madam Chair. And more particularly, there are specific firms here which basically cover the term of the Vice President already. Geometry Security, Amianan Shores, Cable Tow are some examples. But to be clear, all of these are firms that had been listed in the 2024 SALN, which is why I think the nexus between the documents of the SALN and the corporate records is established as we speak, Madam Chair. Would you like Madam to Chair. make additional manifestation? May I secure from Congressman Ridon a statement of ultimate facts in the third and fourth complaint, which mentions these corporations? Are there any? None. There is none. None. Second, are there annexes that would show in the third and fourth complaint that would, mention and that will pertain to why you're going to ask for subpoena ducis tecum to the SSC Dotos te kung kumpetong kakong kekong. and for the records there? Are there annexes in the complaint? There is none. Madam Wala Chair, din. clearly this will be the biggest fishing fleet expedition. Yo, natumpok that we are mo. doing. Yo. Because, we only deal with ultimate facts.
In fact, we are trying here to determine whether there is violation of the 6 grounds of the Constitution as stated in the 2 complaints. And so therefore, how Yun. can we have that? Madam Chair? Yun. So that's the first one. Secondly, did I hear from you that you want records from a law office? Yan. I heard something. Duruin This is mo! new Duruin mo! to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that are actually public documents, Madam Chair. No, I'm asking specifically. There was a statement. You're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an incorporated law office because it was stated as one of the business interests of the Vice President in her SALN. Aware of the privilege communication between lawyers and client? This will exactly violate the provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for Tanga kasi. Pasensya ka na, tanga lang. Pati yung abogado, sinusubpina, lawyer nga sila eh. Naka ng weteng talaga. the Vice President? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? We cannot subpoena records of a law firm. Sure, court records or communications between clients and the lawyers are Bobo. Wala eh. Basta namuliti ka talaga, magmumukha ka lang tanga eh. Pati ba naman yung law firm? absolutely privileged communications. But if this particular law firm is an incorporated entity within the Securities and Exchange Commission and had been submitting annual audited financial statements year after year and a general information sheets, I don't think we are precluded as a committee, as an impeachment proceeding, from requesting these particular documents. We are not talking about conversations between the clients of Duterte Carpio or Carpio lawyers. We are talking about their financial output year on year. And to be clear, this is precisely the justification of supporters of the Vice President as to why her net worth, had ballooned to 88 million as against a computed cumulative salary of 30 to 40 million pesos. So I don't think there is reason to, in fact, object to getting all of these financial documents, whether from a corporation or whether from a law firm that is supposedly registered in the Securities and Exchange Commission. Madam Chair. May I call the Honorable Joke now? Ang hirap ano. Huwag ka kasing bitter porket sinugi ka ni Pangulong Duterte. Sablay lahat ng hirit mo eh. Sabagay, pagka bitter ka nga naman talaga, wala talaga. Perhaps it would be more prudent if we could have the motion of Representative Ridon in writing so that we can consider all the angles and the aspects to that request. I think that we would need to tread carefully when it comes to these matters, especially given the points raised by Representative Rodriguez. Motion, hearing suspended. Ang hirap ano? Mahirap talaga yan. Oh, nasuspend tuloy. In the hearing, but the House just... Oh, 'di ba? Ay kasi nga again, hindi na itong si Rufus hindi ho ito maka-Duterte ah. Actually, binanatan niya nga yung mga abogado for not attending. Kaya lang, tama nga naman, fishing expedition na yung ginagawa nito ni Ridon. Kahit nga yung isa, yung si Flores, dilawan din yun. Ang lupit ng bumanat sa mga Duterte. Dati maka-Duterte yun, pero ang tindi ng bumanat sa mga Duterte ngayon. Pero siya rin, sinasabi niya, hindi naman kasama na yan, bakit kasama pa yan? Ewan ko kung bumabaloktot na naman kasi may pagkabalimbing yun eh. Di ba? O ito, tingnan ninyo ha. Tuloy ang mini-hearing. Mismo si Luis Tro nagsabi nito. O, pakinggan nyo. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham
in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mm. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is Mm. tantamount to Ah. a culpable violation of the Aba? Constitution. Aba? Ayon Sige. sa pananaw na iyon, Ah. ang hindi pagharap sa Mm. proseso ay Ano? maaaring ituring Na? na patuloy na paglabag Sa? sa saligang batas. O, edi sige, ipasa Ang nyo na sa tanong hearing. ngayon, Ipasa nyo na sa maaari plenary. rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Pasa nyo na nga. Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, Ah. preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and Ah. consecrate myself to the Ah. service of the nation. Ayun. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, Ay. lahat ng opisyal ng pamahalaan, Ay. iisa ang Ang. panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Nako. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. Ayun, naku po, patay kayong bata kayo. Ladies and gentlemen, ha? Ayan na po mismo, mini hearing, ha? Mini trial. Ang bihira, oo. Alam mo, mga kababayan, ha? Ito kasi, ang problema ho dito sa mga, ano na to, sa mga tao na ito. Eh, kasi pili talaga nila eh. Pili talaga nilang, ay, awan ko nga. Ako, ito, pananaw ko lamang po ito, ha? Pananaw ko lamang po ito na tila talagang sinasabi nila, o kanila pong pinagpipilitan na umaten si BP Sara Duterte para maging circus, ika nga, yung pagdinig. Bakit? Dito, ididiin nila na hindi na makakapagsalita na maayos si BP Sara Duterte, hindi siya makaka-defend. Kasi nga, wala naman yan eh. Hearing po yan. Eh, kung gusto nyo nga, edi ipasa nyo na lang sa plenary na magkabotohan na. Pero I don't think they can do that. Kasi BP Sara is not a stupid person. Si BP Sara mautak yan. Lalong-lalo na yung mga abogado rin yan. Di ba? Mga abogado niya matitikas po. At sigurado ako, ang suggestion sa kanya ay hindi umattend. At hayaan na lang sa plenary. Whether magbotohan o hindi. Dahil ang tunay na trial nasa Senate. Sana nga magkaroon na ng trial. O magkaanuhan na talaga, na magkaalaman na. Dahil ito matindi. Ang focus ng gobyernong to habang tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. By April or by May, mawawala na tayo ng mga gas. Actually, napabalita sa CNN pa nga yun. Nakita ko yun eh. Di ko lang dito na screenshot eh. Pero nakita ko na hanggang kailan na lang daw po yung ating, dito sa BBC News, nakasulat. Pakita na nga lang natin para mas maganda. Ito ganito nangyayari sa bansa natin. Pero habang ang ating putang inang gobyerno namumulitika, ito, ayan. Philippine declares state of emergency. Philippine has 45 days fuel left. Declaring a state of emergency from Iran war. 45 days mga kababayan. After that, expect brownout left and right. Expect pagtaas ng pagkain, ng presyo ng bilihin. Pagtaas kasi yan ng gasolina. Expect. Ngayon pa nga lang, wala pa. Meron pa supply, tumataas na eh. Pag nawalan na, naku po, scarcity mangyayari. Maniwala kasi, nakakatakot ito, nakakatakot. Tapos putang inan tong kamera na to, ang iniatupag, impeachment. Walang biro. Sabi ko sa inyo, wala talagang kwenta eh. Wala talagang kwenta, walang katuturan itong ginagawa ng kamera eh. Na alam naman natin na ito'y politika lang, di ba? Kaya nga, so ngayon, ikaw na balang humusga. Hindi pag-attend, kasalanan ba? O pagtanggi sa maling proseso, paninindigan. Kasi kung ang hearing ay mali sa umpisa pa lang, bakit ka sasali sa laro? Na nakaset up na laban sa'yo para talagang idiin ka.
At kung ang sagot ng kampo niya ay malinaw, bakit parang sila pa ang pinalalabas na masama? Eh kasi nga po, para lamang sa perception, PR, na hindi sumasagot si VP Sara Duterte. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng mga bayarang media. Dito sa Banat Bay, hindi tayo nagpapadala sa ingay o sa mga bayarang media. Hinahanap natin ang katotohanan. Kung nakita mo yung punto, i-comment mo. Alam na this. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.